Okay mga kanoisy, next video. Halimbawa, magkaengkwentro man ang Nabsucom at ang South China Swords ay talo ang China dahil ang Nabsucom ng Philippine Navy ay sa So kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw, may panonoorin tayo guys. It is between Philippines and China. So mula kay Yul Macho, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama yung manood, huwag nyo na nakalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine. So meron nga itong pamagat na Philippine Special Forces versus China Special Forces. Ito nga yung karugtong, or hindi siya karugtong, parang other version siya doon nga sa comment ng mga Chinese dito sa mga Filipino. So ngayon, panonoorin natin ito kung sino nga ba yung mas mahusay, matikas, magaling, or whatsoever. Philippine Special Forces ba? O Chinese Special Forces? So, yun. Di na natin to patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Philippine Special Forces versus Chinese Special Forces. So, like, comment, share, subscribe. So, start. Are training hard to improve shooting, wrestling, Arabia. Ang topic natin ngayon ay ni-request natin kaibigan at taga-subaybay na si Tonton Isidro. At ang kanyang request Thank you kay Tonton Isidro dahil sa iyo napanood namin. ay ang magkumpara sa mga Special Forces ng Pilipinas at Special Forces ng China. Ayun. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Grabe. Bodybuilder pala to si Idol. Sundalo din ba to? Yul Macho. Yun, Yul Macho. Supportahan nyo yan guys. Link in the description. At guys, sa request natin kaibigan na si Tonton Isidro tungkol sa pagkumpara ng mga Special Forces ng China at Pilipinas. Ang ikumpara natin ay ang equivalent sa US Navy SEAL, ang Nabsucom ng Philippine Navy or tinatawag na Naval Special Operation Command at ang Chinese Navy SEAL na tinatawag na Guangzhou Military Region or kilala sa tawag na South Blade or South China Swords. Ngayon, unahin natin sa pagtalakay. Grabe no? Sinong maangas ang pangalan dun guys? Yung South China Sword o yung sa atin? Comment down below. Ang Chinese Navy SEAL or Guangzhou Military Region or South China Swords. Ang Grabe. South China Swords or Guangzhou Military Region ay isang People's Liberation Army Ground Forces Special Operation Forces Units. Ang units na ito ay na-establish noong 1988 as the PLS or People Liberation Army First Special Reconnaissance Group at ito ini-expand noong taong 2000 at naging pinakauna. Wait lang, ang palatandaan ng China guys is parang may pula sila dito. Malaking pula. Pure pula talaga. Yun yung mga Chinese soldiers. Tapos syempre yung mga pikot ng mata. Or pikot, incheck pikot. Ang People's Liberation Army Special Operation Unit. Ito ay may kakayahang mag-operate in sea, air, and land operation na kagaya rin ng US Navy SEAL. Ang South Blade or South China Swords ay kaparte ng Guangzhou Military Region. Nabuo ito noong 1988 at ito ang pinakaunang People's Liberation Army Special Operation Forces at kasama sa kanilang basic training ang cross-country running, climbing, swimming, and shooting at kailangan ng mga sundalo ay familiar sa pag-operate ng 15 advanced technologies kasama na ang GPS na Grabe no? 15 advanced technologies. Grabe. Ang talino pala nun, men. Grabe. Vision, ang night vision, ang photo reconnaissance, ang Guangzhou Military Region or Swords of Southern China o tinatawag na South China Swords. Ang grupo na ito ay may pwersa na aabot sa 4,000 na mga sundalo at ang units na ito ay kapabol halos sa lahat na bagay kaya tinatawag siyang triamphibious. Dahil So 4,000 yung sa kanila, sa atin kaya. sa kanyang kakayahan na magsagawa ng all-weather warfare at kaya nila magsagawa ng mga long-range airborne operation or underwater cruising at capable din in capturing beachhead. At ang mga sundalo ng South China Swords ay magsagawa ng cross-train in 60 subject area. Baka mahusay lang yan sa mga drills ha. Kasi ang angas-angas tingnan sa drills pero kapag actual na, wala na. Kembling na. Lakas makabaya sa Pilipinas. Siyempre, Pilipino tayo Pilipinas talaga yung bias natin. Kasama ang Chinese Navy at Chinese Air Force
at lagi silang tinitrain in contingency operation, na ibig sabihin, lagi silang nagsagawa ng joint training in islands operation kasama na ang ibang branch ng military. At ang South China Sword or South Blade ay mayroong 400 personnel na mahusay magpalipad ng mga eroplano at helicopters at mahusay din na mag-stunt diving at magpiloto ng mga fast attack craft. Kaya So meron silang 400 na nakakapag-operate din ng mga pampalipad or lumilipad. Palipad? Ano yun? hindi pala ang units na ito at siguradong ito ang gagamitin ng China para magprotekta o magbantay sa mga kaislahan sa Spratly Island na kanila na halos na inangkin lahat at tinatayuan na ito ng mga Galit si Yul Macho. Suntokin kayo nito ni Mr. Yul Macho na kanilang inangkin na lahat. military base. Ibang klase pala ang special forces na ito dahil capable din sila halos sa lahat ng bagay at marunong din silang magpalipad ng eroplano at helicopters at mag-operate ng mga fast attack craft. At kasama din sa kanilang training ang physical fitness training, ang close combat skill o martial arts. Siguradong tinuturuan ito ni Donnie Yen at kasama ang kumuplat. Donnie Yen. Natawa nga ako guys kasi yung video natin na what Chinese think people about ano ba? Galit sila. Grabe kayo magalit sa Chinese. Parang hindi nyo idol si Jet Li at saka si Jackie Chan. So yan sabi ni Idol Yul Macho dito na pati si Donnie yan. Kasi sobrang lakas din talaga ng martial arts nila men. Pero yung martial arts wala namang match yan sa bala, di ba? Huwag kayong maniwala dyan sa mga movie na yung mga pagaling magkarate or mga martial artists na nagwawagi sila sa bala. Kasi nakadepende din kasi yan. Halimbawa ganyan. Mga mga 30 feet kayong layo. Paano nyo anuhin yung bala? Depende na siguro kung ganun kayo kabilis umilag. Pero parang malabo yun. Sa movie lang din yun. Tuloy. Sa councilment, weapons handling and small arm proficiency, ang land navigation, communication, method of insertion, special reconnaissance, mountain training na may maximum na 12,000 feet above sea level, wilderness survival training at marami pang iba. Ang Philippine Navy SEAL ay ang dating tinatawag na Naval Special Operation. Ito na, Philippine na. So parang nabitin ako doon sa sa China. I-rate ko 'yun as 9/10. Okay naman din, okay din yung okay din yung special forces ng China Pero yun nga, di naman natin alam kung ano na talaga ang nila sa field. So 9/10 sila. So Philippines naman tayo ngayon. Group o NAVSOG na ngayon ay tinatawag na NAVSCOM or Naval Special Operation Command Group. Ang NAVSOG ay isang separate command ng Philippine Navy at sila tinitrain para sa special operation, sabotage, psychological and unconventional warfare at ito ay mabigat na naimpluwensyahan sa US Navy SEAL. Ang NAVSOCOM ay may headquarters na matatagpuan sa Sangley Point, Cavite at mayroon silang 11 na units na patagtagpuan sa ibang lugar sa Pilipinas mula sa Naval Operating Base sa San Vicente, Santa Ana, Cagayan sa norte at hanggang sa Zamboanga sa south at bawat isang unit ay nakaka-attach ito sa Naval Force. Ito ba yung mga musang guys or iba din yung musang? Force ng Philippine Navy SEAL or NAVSOCOM. At ang NAVSOCOM ay mayroong 3 to 6 na team at bawat isa nito ay may kasamang officer at mga 7 na enlisted men at lahat ng mga miyembro ng team ay tinitrain sa tactical divers, parachute, and demolition at nagsasagawa ng mga special warfare operation mula sa dagat, sa lupa, sa himpapawid. At para diba? Kita nyo yan. qualified sa Philippine Navy SEAL, kailangan na ang officer at ang mga enlisted men ay matagumpay na makomplito at matapos nila ang 6-month Basic Naval Special Warfare SEAL course. Ito grabe 6 months men. Puspusan din talaga. Ako nga nasubukan ko mag-training ng mga 2 weeks lang. Kakapagod men. Tapos ganito 6 months. Tapos basic course pa lang to. May mga may mga advance pa na parating or mga next level pa, di ba? Grabe. Ang units na nag-specialize sa dagat, sa lupa at sa himpapawid ng mga operation kasama na ang mga reconnaissance, close combat, demolition, intelligence, and underwater operation para pagsuporta sa pangkalahatang naval operation. Ang Philippine Navy SEAL nakilala sa maraming counter-terrorism operation lalo na sa mga Abu Sayyaf
At sila rin yung nakapatay kay Abu Sabaya, leader ng Abu Sayyaf noong June 21, 2002. Grabe, mga hunters din pala to, men. Ang NAVSCOM ay kilala rin sa kanilang High Demand Physical Training Program na kung saan nakabase ito sa US Navy SEAL Program. Ang NAVSCOM o Philippine SEAL ay nagtitraining sa program na tinatawag na Basic Naval Operation Course o BNOC. Ang programa ay napaka-physically and mentally demanding at ito ay itinuturing na isa sa pinakamahirap na military selection sa buong mundo. Ang Sabi, no? So, ito na pala yung ano natin, best of best soldiers. Ilan kaya ang meron tayo nito, men? candidates na gustong sumali sa unit ay kailangang lalangoy ng 3 kilometro at tatakbo ng 10 kilometro araw-araw at kailangan pa 3 kilometers? Ang layo nun, men, ah. Ako nga, yung nalalangoy ko lang is mga 200 meters lang. Hingal na ako niyan. Or may pahinga na. nilang lalangoy ng 14.6 nautical miles mula sa Rojas Boulevard hanggang sa Sangley Point, Cavite na walang pahinga at dadaan pa sila sa tinatawag na Hell Week na ibig sabihin nito isang linggong impyerno. Aba, magkaiba ito Grabe, sa no? kanta ni Emilio Papi na isang linggong pag-ibig. Grabe, isang linggong impyerno. Man, that's crazy. Mahirap ito dahil isang linggong impyerno. Pero kaya ito ng ibang tao dahil ang buhay nila ay parang impyerno na eh. Ang Hell Week ng Philippine Navy SEAL Nag-joke pa si Sir. o NAVSCOM kasama ang kanilang boat crews ay hindi natutulog ng isang linggo. Kaya matindi ito. At dahil dito may mga pangyayari na sa 79 na mga aplikante, 21 lamang ang nakapasa o natitira. At mayroong pagkakawig ang Philippine Navy Special Operation 79 at 21. So, mga ano pala siya? Mga nasa 25% lang yung success rate niya. Or yung mga gumagraduate talaga, Grabe din pala. Puspusan din pala yung training na yan, men. Command o NAVSCOM at ang US Naval Special Warfare Command or Navy SEAL. Dahil ang NAVSCOM ay nagsusuot din ng trident na kapareho din sa US Navy SEAL at ang dalawa ay palaging nagtitraining sa ginawang mga military exercise kagaya ng balikatan. Pero kung halimbawa magka-enkwentro man ang NAVSOCOM at ang South China Swords ay Yan. talo ang China dahil ang NAVSOCOM ng Philippine Navy ay sanay sa totoong gira laban sa mga terorista. Hindi lang Nako. training kundi Yun, narinig nyo na. Ayon kay Mr. Yol dito na din talaga, high possibility na tatalunin natin yung special forces nila. Kasi yung sa atin kasi parang batak na sa totoong pangyayari. Sa kanila, pa lang, parang mga action lang. Ulit. Pakinggan nyo. Pero kung halimbawa magka-enkwentro man ang NAVSOCOM at ang South China Swords ay talo ang China dahil ang NAVSOCOM ng Philippine Navy ay sanay sa totoong gira laban sa mga terorista. Hindi lang training kundi totoong kalaban na armado ng mga mabibigat na mga armas. Kaya nga. Tayo pa ba dito na sobrang daming natin dito eh. Mga rebels. Yung ganyan, matatalon ka tapos hindi mag-on yung parachute mo. At kahit ang South China Swords or Special Forces ng China ay lilipad ito dahil tinitrain sila ng mga Shaolin Kung Fu para lilipad, ay wala sinabi yan sa Pilipinas. Marami ditong lumilipad lalo na paggabi, nahahati pa nga ang Kagi. Nasali pa yung manananggal eh. katawan eh. Ay, nako sir, ang galing mo magpatawa. So, yun, mula kay Yul Macho. Wala talaga. Kahit na, pagtapatin natin yung mga Shaolin nyo sa mga manananggals namin, mga aswang namin dito, wala yan. Walang sinabi yan. Pilipinas to. Meron kaming mga diwindi dito, mga Encanto Capre, tapos meron din kaming Cardo Dalisay, men. So, yun lang naman. Sino kaya ang mananalo, guys? Si Cardo Dalisay o si Jackie Chan? So, yun lang naman.
Mula kay Yul Macho, supportahan nyo yan guys. Original video link in the description box below. Panoorin nyo yung mga videos niya. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell. At syempre, subscribe nga. So, yun lang naman. Kayo, ano masasabi nyo dito? Grabe, men. Well, maangas din naman yung Chinese Special Forces pero the way ko na tinitingnan kasi sila parang baka nga ano lang 'di ba? Action lang, action. Ganun lang. Pero yun nga, mas kaya din naman ng ano natin, ng Philippine Special Forces natin. Kita nyo naman. Tapos meron pa silang mga operations na ano, yung mga rebels din na ano nila. Mga rebelde din yung mga tina-target nila. Alam naman natin kung gaano din kalalakas yung mga rebels natin dito, 'di ba? Yung sa ano nga sa Marawi na solusyonan nga din yun. Sobrang lakas. Ewan ko kung Philippine Special Forces din ba yung tumira doon. But yun, kita nyo naman. Wala, sobrang layo ng agwat. Kakaiba yung training ng Philippine Special Forces eh. So yun lang naman. Kayo, masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So that's it. Philippine Special Forces versus China Special Forces. So kayo, sa tingin nyo, sino yung mas matikas guys? Or sino yung mas may kinalamang? Philippine Special Forces ba o China Special Forces? Ang rate ko sa Philippine Special Forces ay 10/10. Siyempre, Filipino tayo eh. So 9/10 sa Chinese, tapos 10/10 sa Philippines. So that's it. See you in our next reaction video. Filipino is out.